A day in my life, sina Hanyo Rizane na feeling vlogger. Problema ay nararanasan, ngunit patuloy pa rin sa buhay. Salamat for the go. Hala, kinsa ka? People! For today's video, kaganapan nga ito nung araw ng linggo, which is kahapon. Yun nga ay medyo maaga tayong nagising for today's video. Alas 4 pa lang. Hinayaan ko na nga munang matulog si Raida at ang kanyang papa. Anyway mga people, for today's video, aalis nga pala kami dahil araw nga ng linggo sasamba ang mga tao. Salamat! Actually, meron naman talagang alas 10 sa umaga. Kaso lang itong oras na to ang pinili namin itong mga alas 6 dahil nga itong oras na to ay hindi ako nag-iihi. Hirap kaya maglabas lang labas. Pagkatapos ko nga maghilamos, ginising ko na nga ang aking banana dito dahil alam ko namang magpupupo siya every morning. Katulad ni Rayday. Actually, maligo talaga sana ako mga people para mamaya hindi na ako makaligo. Baka sayang manggod yung mga pinagbihisan ko. Sayang maraming mga labahin. Pero nung nahawakan ko na yung tumig, agoy sobrang lamig man. Iba na din kasi talaga ako ngayon mga people. Sobrang lamigin na talaga. Di ko alam, parang matanda. Uy. Dito nga mag-aayos na nga tayo dahil yung oras tumatakbo. Pero nung pagkita ko sa aking nailala ko, bumili naman pala ako ng puller kagabi doon sa All Goods bago kami pumunta sa Pier 88. Kung hindi pa nyo napanood ang ating video, panoorin nyo na. Scroll nyo lang sa ating timeline. Salamat! Pero dahil parang hindi ko man kaya yung aking likiliki sa umaga dahil parang matatagalan tayo dahil kaya inuna ko na lang itong kilikilay kunukuhay. Wala lang, share ko lang. At dito nga pumili na nga tayo ng ating susuotin ngayon pero pipili ako dito mga people kasi sobrang lamig dahil umaga nga naman, so pumili ako ng medyo mahaba yung ating buktun-buktunan. Pero naisip ko hindi siya match ng aking sandal kaya pipinili ko na lang itong color pink. At yung mga people, habang nagbibihis ako, walang pakialam kung ano mga kulay ang susuotin ko. At habang nag-aayos nga tayo dito, meron tayong banana na naghangyo sa akin na mag-kiss daw siya. Uy, sus, kaluuya po't bataa. O siya mga people, sa part na ito, inisip ko talaga ng mabuti ba kung dadalhin ko ba si Rayday dahil ang sarap man good ng tulog. Pero kay gabi pa man good yan mga people, naghahanda na sabi niya, Mama, tomorrow we're going to church. Kaya maaga daw siyang matulog. At dahil nag-promise ako sa kanya na dalhin siya, kaya ito ginising ko na lang siya. Excite pa nga, tapos pumili na ng dress. Buti na lang itong pinili niya yung may jacket kay sobrang lamig. At tapos nga namin nag-ayos, umalis na nga agad kami dahil sa mga oras na ito parang malilate na ang mga tao. Hala, wag naman sana. Matatagalan talaga ang lakad namin mga people kapag kasama si Rayday dahil yung pag-aayos sa kanya din. And so far, maraming salamat dahil nakarating nga kami ng safety tapos hindi pa kami late. Maraming salamat po. Hala, kinsa ka? And fast forward, pagkatapos nga ng pagsamba, actually gusto ko sana mag-picture-picture pa sana kami pero kay nakakahiya, manggod maraming tao. Uy, ambot na lang yun. Ang tagal na nating naging feeling vlogger tapos ito, nahihiya pa rin tayo sa public la. Hindi nahiya sa pagsayaw-sayaw dito sa public, sa mga social media, tapos sa public, sa mga daghang tao, ito, hiya-hiyaan. Lalo na itong aking banana, kahit siya yung humawak ng cellphone, nahihiya pa din. At dito ngayon umuwi na nga agad kami dahil medyo gutom na din ang mga tummy. Nag-stop lang kami saglit dito sa may tindahan dahil bumili ako ng okra is life. At pagkarating nga namin dito sa bahay, tinitrain ko talaga si Rayday mga people kapag pagkarating namin siya yung magtatanggal ng sandal niya, ng helmet niya at ibabalik niya kung saan niya kinukuha. Minsan hindi sumusunod, madalas naman sumusunod. Salamat. Pindi na lang talaga sa kanyang mood. At dito na mainutusan ko lang aking banana tanggalin yung zipper sa aking likod pero bakit ganyan man na dong mura magkahabalon. Hoy! Pagkatapos naming magbihis, dumiretso na kami dito sa kabilang bahay para dito kumakain para magsabay-sabay na ba? Pagkatapos namin kumain at chismisan, kinuha ko na nga itong mga nilabhan namin. Naisipan ko sana magtupi pero kinaisipan kong mas kailangan kong magtrabaho muna. Yaan yun na yan. Dyan lang naman yung mga tupiin ko. Ako lang din namang magtutupi dyan. Salamat. At kailangan ko din magtrabaho mga people para may pambili tayo ng sabon ba? At meron pa naman ding hindi natuyo na mga nilabhan kaya iusan na lang na natin. And habang nakaupo nga lang tayo dito, yung aking banana pala mga people naglalaba ng mga jackets niya na naiwan ng mga hindi ko nalabhan dahil galing siya sa trabaho, tapos yung mga blanket, tapos yung bedsheet na pinagpalitan ko kahapon. Salamat! Kaya maraming salamat po sa mga humanga po sa aking banana dahil tumutulong nga ito sa gawaing bahay at naglalaba at hindi nilang alam siya yung nagluluto lagi sa akin ng gulay. Salamat! At lagi po yan may time sa palangga namin. 12 noon pa lang, pinatulog ko na si Rayday dahil nga nung kinahapunan ay umalis na naman ang mga pamilya. Dahil nga araw ng linggo, so family day na naman. Ito lang naman kami mga people sa Bunbun, Katarman, Liluan. Dahil araw nga ng linggo, so expected namin na maraming tao. Nang pagdating namin, wala masyadong tao. Dahil nga siguro yung ibang tao wala dito dahil nga pumunta sa kung anong meron sa araw na to. Doon sa Sinulog ba? At dito nga pinagtripan nga ako na aking banana dahil para daw ako si Dura. Dahil nauna nga kami na aking banana, so nagmuni-muni muna ako dito, tas maya-maya dumating na nga ang aking family. Family ta, oy, diri ko ta nagpuyo. Hindi pala namin kasabay lagi si Rayday mga people dahil gustong-gusto manggunya magsakay doon sa multicab. And here is our baon mga people, sinugbang fish, and meron tayong salad na macaroni, my favorite, at iba pa. Pagkarating nga namin agad dito ay kumain na nga agad ang mga tao dahil di ko alam bakit gutom na gutom din ang mga tao kapag nandito sa dagat, wala namang ginagawa at naliligo lang. Hala, pansin nyo ba nakakagutom kapag nasa dagat? Yun bang pabalik-balik ang pumunta sa pagkainan para kumuha ng pagkain na naman? Yung pabalik-balik ba? Pagkatapos nga kumain ng lahat, ito naman si Rayday, hinayaan lang natin dito na
maglaro dahil dito talaga siya nag-i-enjoy kaya gustong-gustong bumalik at pabalik ng dagat. Nafe-feel ko na talaga na lumalaki na talaga ang anak ko. Salamat. At may bata ditong wala ibang ginawa kundi kumain at kumain ng pansit. Cute mo talaga, Day. Dati kapag naliligo kami sa dagat, si Rayday hindi to maiiwan. Kailangang tabihan kung saan siya napupunta. Pero ngayon, tignan nyo naman. Talaga namang hindi ko alam kung ano masasabi ko. Ala, kinsa ka? Fast forward, nung pauwi na nga kami sa bahay dahil hindi nga namin kasama si Rayday na bumili na nga kami ng butin at saka bigas para konsumo namin for 1 week. Dito nga tayo medyo na-disappoint dahil nang bumili ako ng gatas ni Rayday, hindi ako nagtanong ng price. Kay kuno ay maraming pira man. Sobrang layo ng presyo ng pinagbilhan namin, bi. Bagong tindahan man sana, uy. Mali ko din talaga mga people kasi hindi ako nagtanong kung magkano ba. Sabi ko na lang sa akin banana, sige na lang, siguro bagong bukas yun. Kaya sa kanila na lang yun muna, yung puhunan nila mabawi na lang ba. Salamat! Bumibili talaga ako mga people ng pamaramihan na milk ni Rayday para makakatipid, pero dito sa point na ito agoy medyo na-disappoint ang tao kasi naman parang bumili din kami sa mga tindahan na maliliit ba yung mga tag 15-16. Salamat. Pero at this time hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ang aking banana. Ambot naman ni siya, uy, karong adlaw talaga. Hindi lang, ilang araw na to. At huwag ka mga people dahil parang may kailangan talaga ang taong ito dahil makikita nyo ang ating mga tupiin dito. Iniwan ko muna saglit tapos nung pagbalik ko galing sa chismisan, pagbalik ko nga ito nahawa ng ating upuan dahil tinupi na pala ng aking banana ang mga tupiin natin. Hala, kuyawan man taani. Nag-thank you naman ako mga people pero hindi ko alam kung maiinis ako dahil kahit saan-saan lang man niya pinutang. Tingnan nyo naman yun kung maayos ba ang pagkalagay niyan. Pero maraming salamat pa rin. Dahil nung sinabi ko nga sa kanya na ako na lang sana yung nag-arrange, sabi niya pangit daw tignan doon sa may upuan. Okay. Aayusin ko na sana mga people pero parang tinamad man ako dahil iba talaga kapag hindi ako yung magsa-start talaga sa pagliligpit mga people. Kaya kinabukasan na lang to natin gagawin. Sa part na ito, dito nga kami sa may sala-sala natutulog ni Rayday para makatulog nga kami ng maaga. Maraming salamat at medyo mahaba na din ang video ito, sana'y natapos mo hanggang dito na lang. Maraming salamat again. See you on my next vlog. Bye!